I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Mayroon tayong updates dito mga besa. Ang Pangulong Marcos Jr. pinapadali niya na amyendahan po ang RTL mga besa. Talaga naman pasakit kasi yan eh. Walang kwenta yung batas na yan, sa totoo lang eh. Yan ang nagpahirap sa mga local na mga farmers natin. Mas kumikita guys yung mga yung malalaking, yung private company, yung mga nag-i-import ng bigas na private company, mga beswa. Grabe. Ewan ko ba kung bakit na ipasa ito, kung bakit na napermahan ito ba. Hindi man lang pinag-aralan ng mabuti. So ang kumikita dito guys, yung talagang mga mayayaman na nag-i-import. Di ba? Sa ibang bansa at tinanggalan pa ng authority ang NFA na magbenta sa merkado. Kaya yung mga private company, ang dami nang nag-import ng bigas sa iba't ibang bansa. Kaya ganito ang nangyayari. Kawawa yung mga local farmers. Sila po ang nadihado. So sabi dito guys, sabi ng Pangulo kasi kailangan madaliin para nang sa ganun maibalik ang authority ng NFA na magbenta sa merkado. Ito, correct me if I'm wrong guys Ayan, sabi po ng News 5, RTL amendment as urgent. Yan po ang utos ng Pangulo eh. Sana po ASAP. Unahin na lang muna sana ito kasi kailangan ng ating mga mahihirap nating mga kababayan. Pinamamadali ni President Bongbong Marcos ang pag-amyenda sa Arise Tarification Law. Ito po ay ang author nito si Cynthia Villar, di ba? Si Madam ang kumikita guys kasi nag-import yata ng bigas yan, si Madam Cynthia. Ay correct me if I'm wrong guys para maibalik ang regulatory powers ng NFA, ibig sabihin National Food Authority, which is ang NFA, ayon kay Department ng Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. Pero alam nyo, ang pinakamaganda sa ngayon, sa panahon ni Pangulong Marcos Jr., kahit na wala po ang NFA na magbibenta sa merkado, pinalit yung Kadiwa Store mga bes. Ayan nga kahapon, di ba, sa Sapote, yung kadiwa ng Pangulo na sa palengke na, kaya dinudumog. Ang ganda pa ng bigas kamo, bagong ani. Yan ano guys ang masasabi nyo dito sa RTL na ito? Walang kwentang batas yata ito. Ito guys ang nirereklamo ng mga magsasaka nang dahil dito. Pasakit kasi ito eh. I don't know kung makakasama ito sa State of the Nation address, pero I just talked to the President noong Monday and he will certify it as urgent. Saad ni Laurel sa panayam sa Ted Pailon and DJ Chacha ngayong Webes, July 3, 2025. Today po yan, kaya abangan po natin mga kababayan kung ito po ay mababanggit ng Pangulo sa State of the Nation. Hindi natin alam, baka i-announce niya na madaliin, i-amyendahan itong RTL na ito. Dapat i-abolish na ito guys correct me if I'm wrong. Nako, sa totoo lang napakaswerte nga natin ngayon kasi si Pangulong Marcos Jr. ang Pangulo. Dahil kung hindi siya, kawawa talaga mamamayang Pilipino. Baka umaabot na naman sa 70 ang 4 kilo ng bigas. Katulad tuong nakaraan na sinasabi po ni yung tawag dito, na panood ko ito sa social media, sa isang post. Kasi ang panahon ni Digong kasi mga kababayan is 80 to 60, 65, 70 ang presyo ng bigas. Actually nung pumasok ang Marcos administration, yun po ang pinakahuling price ng bigas is 65. Naabutan ni Pangulong Marcos Jr. So dahil dyan talagang ginawa ng paraan. Kaya mga bes, dito sa palengke namin 38, 36, 52 ang bigas dito sa amin kilo. Ang pinakamataas dito is malagkit, natural lang po yun. Pag may time nga ako, kukunin ko ng ng video. Hindi, mura lang talaga ang bigas dito sa amin. Very affordable.
sa totoo lang. Pero ang pinakamaganda guys, yung diskarte lang sa buhay, no? Hanap tayo ng paraan para kumita ng extra income. Paliwanag niya, nawalan ng kapasidad ang NFA na makontrol ang presyo ng bigas sa mga pamilihan matapos maipasa ang RTL noong 2019 sa ilalim ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito naman si si dating Pangulong Digong, hindi man lang niya iniisip, hindi niya man lang kumbaga sinusuri kung ito ba'y nakakatulong sa magsasaka or lalong nagpapahirap sa magsasaka. Itong mahirap no, pag naghalal ka ng Pangulo, ang inatupag lang puro babae at saka yung ijike, patayan dito, patayan din yun Actually no, sa totoo lang na hindi naman ako nang uukray. Ako kasi sa isang pinuno ng bansa, dapat talagang ihahalal yung talagang bihasa ba sa pamumuno, total package dapat, tulad ni Pangulong Marcos Jr. Alam na alam niyang solusyon ng bawat problema ng ahensya, ang bawat problema ng Pilipino baga. Lahat nakikita niya si dating Pangulong Digong wala Para nakatutok lang yata siya sa mga sa mga kaibigan niyang mga drug lord. Ayan, si Michael Yang yan, di ba? Wala naman asensyo sa kanyang pamumuno. Tumaas ang mga bilihin. Naranasan natin kaya ang bilihin noon that time na yung sili 1,000 ang per kilo. Biro nyo yun. Walang asensyo sa pamumuno niya. Real talk po tayo, guys. Wala talagang asensyo sa pamumuno ni dating Pangulong Digong. Bagsak yung ekonomiya, sa totoo lang. Di ba? Bagsak ang mga tulay kasi substandard. Marami siyang project na hindi kaya natapos, mga kababayan. Si PBBM ang nagtapos. Tapos sabihin mo pa yung Pangulong Marcos Jr. na weak. Grabe, antindi Tapos tingnan nyo, ang lumubo ang pera ang utang ng Pilipinas. Wala naman tayong asenso. Okay lang sana kung lumubo yung utang ng Pilipinas, kung umasenso tayo, kaso wala Wala tayong nakikita. So ngayon, mayroong balita ngayon sa social media, mga kababayan, ipinakalat ngayon ng mga salot sa lipunan. Ito yun, basahin ko Ito yung sinabi ng News 5. Binta ng palugi, umaaray ang mga rice farmers dahil matinding lugi na inabot nila. Ayon kay Sinag Executive Director Jason Kainglat, binibili ng 8 to hanggang 12 per kilo ang palay sa ilang probinsya gaya ng Bulacan, Nueva Ecija at Pangasinan. Mas mura kumpara sa production cost nito ng 13 per kilo. May ulat din tungkol sa mga trader na nambabarat ng mga magsasaka dahil kailangan daw nilang magkipagsabayan sa 20 na bigas program ng gobyerno. Biro nyo yun? Tapos yung iba, itong mga salot sa lipunan, mga dilis, sinisisi ang Pangulo dito sa murang per kilo ang bigas. Hindi naman po ang pamahalaan ng may kagagawan yan Yung mga traders, guys, ayan nga ang mga traders ang may kagagawan yan. Hindi po ang pamahalaan kasi ang sinabi ng Pangulo, actually ang pagbili nila ng per kilo dry palay is 18 to 24 ang kilo, guys. Hindi po ang 12 hanggang tawag dito? Ayan 12. Hindi naman po yung hindi naman po yan ang sinabi ng Pangulo. Mga traders ang may kagagawan yan, mga bes. Ginagamit lang nila itong 24 kilong bigas. Tingnan nyo. Tingnan nyo yung mga kalukuhan nila. Tapos ngayon isinisisi ng mga dili sa gobyerno. Sa mababang presyo ng dry palay. Hindi naman ang pamahalaan ng bumili niyan, iba naman. Sinabi ng Pangulo, itong salot talaga itong mga traders na ito, pahamak talaga binabarat nilang mga magsasaka ayan mga magsasaka matindi ang lugi dahil sa murang presyo ng palay. Kasi ang mga traders ang bumibili sa ganyang klaseng halaga. Hindi naman po ang pamahalaan, hindi naman po ang NFA. Ang mahalang kahit papano mataas yung ang pagbili ng NFA sa mga magsasaka 18 to 24 per kilo, mga bes. Kahit tanungin nyo kay Secretary Laurel,
Yan, ito, ang may kagagawa nito, mga traders, mga siraulo talaga yun. Ito naman mga ating mga magsasaka, kung ako na lang sa inyo, makipag-usap na lang kayo sa NFA, sa pamahalaan, o kay Secretary Teo Laurel. Doon na po kayo magbibenta ng bigas. Huwag kayong maniwala dyan sa mga traders na yan. Binabarat lang kayo eh. Wala kayong mapapala dyan. Malulugi kayo talaga. Ha? Malulugi kayo talaga. Kawawa kayo. Kung ako sa inyo, idiretso nyo na lang sa NFA magbenta. Mas okay pa doon. Kahit papano. O, 18 to 24. Malaking bagay na yun, mga kababayan. Oh, yung 18 mga bes, yan po yung yung hindi pa dry. Yung 24, yun na po yung dry palay. Oh, sinabi na po ng Pangulo yun sa kanya interview. Oh, tapos sisisi ba naman ka sa pamahalaan nito? Oh, sa Marcos administration. May kagagawa niya ng mga traders, hindi po ang pamahalaan, kayo naman oh. So, yun guys, ayan po ang nakikita ko ngayon sa mga post ng mga salot sa lipunan. Aba, sinisi ang gobyerno. Di ka ba naman sira ulo? Excuse me. Grabe. Binabarat talaga. Kung ako na lang, no, I hope si Secretary Laurel, isipin niya na lahat na lang ng mga magsasaka sa buong Pilipinas, itambak na lang sa sa NFA. Sila na lang ang dapat bumili. Para hindi na ito hindi na makabili itong mga traders na ito, mga salot talaga sa lipunan, no? Nambabarat talaga, kakahiya, kakainis talaga. Oh, so yun guys, ang aking pinaka latest updates. Maraming salamat sa inyo. See you again on my next upload. Bye 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 and babus. God bless Philippines.